Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, ngayong araw is magkakaroon tayo ng panibagong series which is Cultivating a Thankful Heart. So, ngayong araw mag-focus tayo kung bakit laging dapat magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Or gaya nga ng sinasabi sa series natin, Cultivating a Thankful Heart. Cultivate a Thankful Heart. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin is yung 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. In English Standard Version, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So, in Tagalog translation naman, or in ang salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible Version, at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga anak kay Kristo Jesus. So, sinasabi lang dito, anumang sitwasyon yung kinalalagyan natin or may mga bagay man na nangyayaring hindi pabor sa kalooban natin, we should still give thanks. Lagi pa rin tayong magpasalamat. Kaya nga sabi rito, give thanks in all circumstances. So, hindi ibig sabihin na hindi nabigay ni God yung gusto natin dahil alam niyang mas makakabuti sa atin kung hindi niya ibibigay yung hinihiling natin. So, at times like that na hindi tayo napagbibigyan sa mga kagustuhan at luho natin, isipin natin or we should look at the bigger picture. Isipin natin na may dahilan si God kung bakit niya hindi binigay yan sa atin, kung bakit niya hindi pinagkaloob yun sa atin. And we should thank Him. Kasi, doon niya tayo nilalagay sa will niya para sa atin, di ba? Inaalay niya tayo doon sa will niya para sa atin. Kumbaga, hindi niya tayo hinahayaang mapahamak. Kaya nga niya hindi binigay sa atin yung bagay na yun kasi alam niyang hindi makakabuti para sa atin. So, di ba, iniiwas na tayo sa mga bagay na alam niyang makakasama sa atin. So, at all times or in all circumstances, we should give thanks in Him, for this is the will of God in Christ Jesus for us. So, ngayon naman, para mas mapalalim pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, prayer and thankfulness cannot be separated. So, kapag tayo, nagta-thanksgiving tayo kay God, lagi dapat may kasamang prayer, di ba? So, yung prayer kasi, no matter kung ano man yung way ng pag-communicate natin kay God, either hihingi tayo ng kapatawaran, either may hihilingin tayo, or either may magpapasalamat tayo, laging may kaakibat na prayer yon. So, hindi nawawala yung prayer in every thanksgiving, sa paghingi ng tawad, paghingi ng kapatawaran, tsaka sa mga paghiling ng bagay-bagay. So, prayer must be included in everything, di ba? So, hindi lang dun sa tatlo na yon, di ba? Ayun lang yung nabanggit ko kasi ayun yung pinaka-common. Pero, ayun, lagi nating tatandaan na prayers can be so powerful. Kaya, hindi dapat pinagsaseparate yung prayer and yung thankfulness. Kaya nga na sinasabi dito sa teaching natin na prayer and thankfulness cannot be separated. Number 2, God wants us to cultivate a thankful heart. Gusto ni God na mag-cultivate tayo or yung gawin nating mapagpasalamat yung puso natin, di ba? He is very generous to us, di ba? So, dapat maging open tayo kay God, maging ipakita natin kung gaano tayo nagpapasalamat sa Kanya. We should be giving Him thanksgiving. We should show and how thankful we are to Him, di ba? Sa lahat ng sacrifices niya, sa lahat ng blessings na nabigay niya, yung mga grace na abundant niyang pinaparanas sa atin, di ba? So, napakaraming bagay para ipagpasalamat na galing kay God, di ba? Ultimo, lahat ng nakikita mo, nakikita ng mata mo, galing yan lahat kay God. And, kagaya nga ng laging sinasabi rin, no man is an island. So, yung mga tao nakapaligid sa iyo, even your family, si God yung nag-provide yan sa iyo. So, gaya nga ng sabi kanina sa Bible verse natin, give thanks in all circumstances. So,
we should cultivate a thankful heart dahil ayun din ang gusto ni God. And number 3, Christians should be the most positive people in the world. So, paano tayo, isipin na lang natin tayo mga Kristiyano, paano tayo magdi-disciple if tayo mismo mga Kristiyano, is hindi positive yung outlook natin sa buhay. 'Di ba? If hindi positive yung tayo mismo, hindi positive yung attitude natin towards life, 'di ba? So dapat tayo yung kumbaga maging role model. Tayo yung magpakita sa kanila kung gaano tayo ka-positive tayo mga Kristiyano. Kasi nga 'di ba, natatandaan ko, nabanggit kasi devotion dati. Yung mga Kristiyano, para silang people of the way yun, parang tawag sa kanila dati. Kasi nga, kapag ang mga Kristiyano dati, parang madali silang ma-verify sa crowd. Kasi nga, parang ina-adapt nila yung way of living ni God. So, they are called people of the way. So, si God naman, never siyang naging negative. He is very positive about life. So, dapat tayo rin, especially that we are Christians, now that we are Christians. So, para makapag-disciple din tayo ng iba and para ma-share natin yung blessings na natatanggap natin sa iba, we should be the most positive people in the world. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. So, ito, no explanation needed na to. Number 1, pray at all times. Number 2, be thankful at all times. And number 3, think positive in the light of Christ. So, lagi tayo magdasal, gaya na nasabi ko kanina, kasi prayers can be so powerful. Be thankful at all times, dahil gaya nga ng sinabi dito sa series natin, we should cultivate a thankful heart. And magsimula tayo sa mga sarili natin. Lastly, think positive in the light of Christ. We should be Christians, the most positive people in the world. Dapat positive yung outlook natin sa buhay. Nang sa gayon, maka-impluwensya rin tayo ng iba and makita nila kung ano ba yung difference na malapit ka sa Diyos dahil positive nga yung outlook mo sa buhay. Dahil andyan na si Christ or si God sa presence ng buhay mo. So, all those aforementioned are the reasons why we should be thankful at all times.